Okay, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kamarka. At narito naman po tayo, Marka Pilipinas. At syempre, huwag kakalimutan na subscribe po tayo sa aking YouTube channel, Marka Pilipinas. At syempre, hit the notification bell para kayo po ay updated sa aking mga videos na akin pong i-upload. Yun po. At yun nga, next week puros karamihan sa magiging videos ko premiere. 5 days na premiere ang gagawin ko po mga kamarka. Para sa ganon, updated pa rin ang aking mga kamarka. At syempre, magiging busy ng konti at magbi-video sa mga iba pang mga lugar na akin pong i-video at i-upload dito sa aking YouTube channel. At higit sa lahat, bago tayo magpatuloy sa aking mga topic na may kinalaman pa rin sa sports, lalo na at mamaya final match na ng Gilas versus China. Yun nga, natalo ang Gilas. Pero bago yan, pag-usapan, binabati ko muna ang aking mga kasama sa Team KFC o yung Kapatiran Fans Club ng YTC o YouTube channel, lalo na sila Ma'am Florence, yan, si Ma'am Weng, Ma'am Wena na mga vlogs nila, sila Sir Jetro, si Yori ba yun? Yung ano natin, kwela nating YouTube channel vlogger. At syempre binabati ko rin sila Nanay MDT Vlog, binabati ko yan ng maligayang panonood sa aking YouTube channel. Ayun, yung mga nabanggit ko mga sa susunod na mga araw ko na babanggitin. Para sa ganon ay updated kayo sa aking mga binabati at syempre updated kayo sa mga aking mga videos. Yun, abang-abang lang po mga Team KFC. Yun lang. Hindi Team KFC na na sa fast food, Team KFC na meaning Kapatiran Fans Club. Okay, mga kamarka? At yun, punta na tayo sa ating topic about sa Gilas versus China. Ewan ko kung nagkataon lang talaga, pero China versus the Philippines. Well, mainit-init pa yung issue about sa 10-dash line ng pagsakop ng China sa mga karagatan at isla doon sa part ng Southeast Asia, lalo na sa bansang dito sa ating bansa. Sinakop ng China o sinaself-proclaim na ng China na sa kanila yung mga isla sa West Philippine Sea. Nagkataon din may laban ang ating Gilas sa bansang China. Nako, hindi lamang basta sa politika maglalabanan, pati na rin sa sports. Nako, mamayang alas 8 po ng gabi po yan mga kamarka. Nako, isang masasabi kong very important na aspects din, dahil alam naman natin topic na issues ngayon sa balita. Ito, sa sports meron din China versus the Philippines. At yun, sabi ni Chot Reyes nung kanyang huling press conference about dun sa pagkatalo nila sa South Sudan, inako ni Coach Chot Reyes ang lahat ng mga batikos, lahat ng mga bash na inaabot dahil 0-4 ang naging win-loss record ng ating pambansang koponan. At sinabi naman ni Coach Chot na hindi na learning experience yung nangyayari, bagkus ito'y kinakailangan ng aksyon ng makagawa ng butas na unang panalo sa World Cup. At hindi ko rin masisisi ang ating mga Gilas fans, yung mga nagmamahal sa basketball, na magalit kay Coach Chot Reyes. Ganoon naman talaga mga nangyayari. Talagang tungkulin ng coach yan. Pero if I am
If I were Coach Chot Reyes, tapusin na lang tong World Cup, then afterwards ipasa na muna niya yung responsibilities kay Coach Tim Cone, yung kanyang assistant coach, para magprepara para sa gaganaping Asian Games. I think next week na po ang start ng opening ng Asian Games sa, ito na naman, ang host country, China na naman. Ganun talaga, malakas talaga ang ang Olympic Asia dito sa Asian region, o yung tinatawag na OCA, Olympic Council of Asia, kaya sa China. Kaya talagang hindi rin maiiwasan na doon lagi ang host ng Asian Games, lalo na sa basketball. Ito na naman. Okay, basketball na naman. Maglalaban ang Gilas mamaya against China sa World Cup, at host pa next week ang China. Napaka magandang development sa China sa kanila, pero sa atin parang mabigat na hamon ito. I think Tim Cone, balik tayo kay Tim Cone si Tim Cone, I think siya muna ang mag-handle sa Asian Games na ang Gilas Pilipinas, para sa ganun mabalanse man lamang ang laban sa Asian Games. Pero World Cup muna, tinatawag natin kay Chot Reyes, sana manalo na si Chot Reyes. Okay, makabawi ka man lamang, please po, Mr. Coach Chot Reyes. Pagkatapos niyan, magano ka na, I think not just resign, but retired na lang sa pagko-coach, kasi talagang hindi na kaya ng iyong tinatawag na coaching ability ang makabagong paraan ng pagko-coach ngayon sa mundo ng basketball. Nag-i-evolve lahat ng branded style ng basketball, at pati na rin ang coaching. Kaya yun, good luck na lang din. Sana manalo na. Kahit na wala na sa atin yung Olympic dreams na makapasok, I think makabawi man lamang sa 2027, okay na yun. Pero itong 2023, sana makabawi man lamang against China, makaisa man lamang, okay na yun mga kamarka. Sana gawin na nila ang makakaya. At yun, isa pa na topic, itong si Manny Pacquiao. Well, alam naman natin, ang pambansang kamao, Manny Pacquiao, ang ating 8th Division World Champion, nakapag-desisyon na maglaro sa gaganaping Summer Olympic next year. Kasi kinumpirma ng kanyang mga handlers at ang kanyang si Bumble Tolentino, yung POC president, sasali daw si Manny Pacquiao sa Olympics. At pinapaano siya ng universality na ibibigay sa iba't ibang bansa, yung mga universality na slot o yung tinatawag na mga wild card na sino-sino ang ipapasok. Pero syempre, dadaan muna siya sa qualifications sa Olympics. And yun, baka baka para sa akin, butas ng karayom. Masasabi natin, butas ng karayom ang dadaanan natin. Ayun, si Nanay MDT, ayan. Nagbablog, Nay. Nagbablog. Ayun. Nay, balik tayo dun sa Kasi, mga kamarka, sa boxing event ng Olympics, pinapayagan na ang lahat ng mga professional boxers na mag-compete sa Olympics.
Yun. Pero may age limit, mga kamarka. At I think mga hanggang 40 years old pwede pang pumasok sa Olympics. Pero si Manny Pacquiao 43 years old na yata or 44 years old, which is hindi na ganoong ah, pwede. Sabi nga, hindi na pwede. Overage na kinakailangan 40 years old pwede pang maglaro sa Olympics. Kaya mga kamarka, baka magiging factor din niya na pwedeng ma-reject si Manny or hindi. Kasi ang magiging bentahe lang dito ni Manny Pacquiao, uy, Manny Pacquiao papasok sa Olympics, pwede pala yun. Nako, sige, papasukin na. Siyempre, papasukin natin, baka malaking hatak din yan, lalo na pag sa 2024 Summer Olympics, lahat ng schedule ng laban ni Manny Pacquiao papanorin lahat ng mga audience dun sa Paris. Yun lang ang nagiging factor dito. Well, yung disadvantage dito ni Manny, baka dun sa edad makita yung mas scrutinize yung kanyang edad. Kaya masasabi natin na napakahirap din. 50-50 pa rin ang chances dito na makapasok si Manny, if ever. Pero tingnan natin ang mga susunod na kabanata ng pagpasok ni Manny Pacquiao sa Summer Olympics. Ayun lamang mga kamarka, at good day at God bless.